Sa iba pang balita, tiniyak ni Transportation Secretary Arthur Tugade na hindi maabuso o magagamit sa katiwalian ng emergency powers na posibleng ibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagresolba sa krisis ng trapiko. Samantala, inilatag naman ni Tugade ang mga plano ng gobyerno para maibsan ang matinding trapiko sa Kamaynilaan. Ulat mula sa aming kasamang si Joy Gumatay. Ang paggamit ng mga subdivision roads, double-deck buses, cable cars at point-to-point bus services ay ilan lamang sa mga inilatag na plano ng mga transportation agencies tungo sa agarang pagpapagaan ng trapiko sa Metro Manila at iba pang highly urbanized areas sa bansa. Ito ay parte ng mga napag-usapan sa isinagawang Senate hearing ukol sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa tuluyang pagreresolba ng issue ng trapiko. Sa pangunguna ng chair ng Senate Committee on Public Services si Senadora Grace Poe, na unang tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng transportasyon sa ating bansa. Kikipagsiksikan sa bus, hinahabol ang taxi, kakandong sa UV, bibitin sa estribo ng jeep, and they who rise before sunrise have to go through a harrowing commute just so they can be home by midnight. Dito ay binigyang diin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na umaabot sa 3 bilyong piso ang productivity loss natin araw-araw dulot ng malalang sitwasyon ng trapiko. Kaya naman bilang isa sa mga katuwang ng Pangulo, siniguro niyang kung sakaling mabibigyan ng emergency power si Pangulong Duterte, magiging malinis, bukas at walang bahid ng korupsyon ang kanilang mga inisyatibo sa pagpapabuti ng ating transportation system. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.